Hello, good morning, good evening, good night. This is your brother Mark, your brother in the Messiah of Israel, our Lord. Amen. Praise God. And we have a Bible study for today about God's Word and this end times about the Word of God, and we need to teach all or preach the good news and His benefits, and to know it and to do our work, not just the physical work but spiritual work, in to share wisdom and knowledge spiritually. Amen. Baruch Hashem, or praise God, all grace and praise to God alone. Before we continue, we need to pray for the Word of God, for preaching the Word of our God, God of Israel. Heavenly Father, thank you for your goodness and kindness this day, night, or afternoon, to share to all the viewers and to all humankind who will watch and hear this video. Bless them and heal their sickness through the message I will preach, and because my message is not my message but it's your word, and it's not my authority to give it, because you're the one who give authority to preach this word so that they will know it, that you are our God, and to serve you and to love you in this wicked generation or end times. May bless them with wisdom and knowledge so that they will obey you and serve you and love you by obeying your good commandments and serve you more. In the mighty name of the Messiah of Israel, Jesus, or in Hebrew, Yeshua HaMashiach, Ben David, Ben Abraham. Amen. Let's open our Bible. If you have a Bible, let's open our Bible in Matthew, in the book of Gospels, in Matthew chapter 23, Matthew 23, verse 27 to 28. It says, English version, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like unto white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead bones, men's bones, and of all uncleanness." 28. Even so you also outwardly appear righteous unto men, but within you are full of hypocrisy and iniquity. Amen. And in Matthew 23, verse 13, "But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you never go in yourself, neither suffer ye them what are entering to go in." Praise God. It says, because some people teaching to go to a religious sect or religion
religious belief, but they don't teach the proper way by because they don't forgive their neighbors and their enemies. Forgiving is good for all of us because it heals and love and mercy to those people who will need forgiveness, because even our God, the God of Israel and the Messiah, forgives people. And so that we should forgive also our neighbors and loved ones and even our enemies. Preaching the gospel is to love, forgive, mercy, and what's the life of our Lord here on earth when he was born and until his death and his resurrection. Amen. Praise the Lord, King of Israel, the God of Israel, and to the Messiah, our Lord God. His words, they are one. This is the drash only. This is the drash only, or drash word of God only, because I have last Bible study live in my YouTube channel. This one is the drash only, and for that long live Bible study, maybe tomorrow or to the next. Amen. But that one is not just, that is just a final, but not is the end. Amen. Yeah, let's continue in reading, and so that we will know. And Luke, let's continue. Luke, let's open our Bible and open pages of Gospel in Luke chapter 12, verse 1. It says, in the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trade one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, beware you of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Amen. That one is English. This one is a Tagalog or Filipino language. Filipino language says, Luke 12, verse 1, it says, so samantalang nangatipon ang libu-libong tao na pat nagkakayakapan sila ay nagpasimula silang magsalita muna sa kanilang mga alagad. Mag-iingat kayo sa libaduran ng mga Pariseo na ito'y pagpapaimbabaw nga. Amen. Yun, pagpapaimbabaw, yung parang alam mong mabuti tapos ayaw mong gawin sa kapwa dahil parang ninanakawan mo, yung para siyang ego na or pride na imbis na positive yung itulong mo, ginagawa mo siyang negative or mas worse. Ito ay hypocrisy na ayaw ng Diyos Ama at ayaw din ng Diyos Anak na si Jesus, ang Messiah na anak ng Diyos, at ang Ama ay ang Diyos na kanyang nasumugo sa kanya sa John 3:16 na ating Diyos ng Israel. Amen. At Mark 7 Mark 7 verse 6 to 7.
Praise the Lord, praise God. Mark, or sa Tagalog ay Marcos 7. Yeah, Mark 7, verse 6 to 7. He answered and said unto them, Well had Isaiah prophesied of you, hypocrites, as it's written, These people honored me with their lips, but their heart is far from me. 7. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines of the commandments of men. 8. For laying aside the commandment of God, he hold the tradition of men as the washing of pots and cups, and many of other such like things you do. Amen. Sa Tagalog version, at sinabi niya sa kanila, mabuting ang paulan ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nakasusulat. Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanyang mga labi. Natapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. 7. Natapat walang kabulan ang pagsisamba nila sa akin, na nagtuturong kanilang pinangaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinaghahawakan ng sariling sabi ng mga tao. Amen. Mas English version muna. English version. My explanation with the Word of God, with God in His Word. His Word is in me and you. These verses of God says, be careful to those people or religious leaders or religion that teaches the doctrines of men instead of the doctrines of God. Doctrines of men, they will teach you looks like good, but in reality they like stealing your life, your time, your effort, and also financial and spiritual. Yep, they are hypocrites. That's the word. And in vain they worship the Father, God, and they don't. They instead they have idolatry in they disobeyed the commandments of God. The commandments of God are the Torah and the Ten Commandments, or the Ten Commandments summarized as the Ten Commandments. Yeah, you shall love your God and you love your neighbors as yourself, summarizes. Yeah, they change it to, and they cover it instead of the God, they cover it with the law of man. The law of man was the religious system or religion. Like, God is God and God is not a religion. God is a word of God and it's not a word of man, because the word of man corrupt our hearts and spiritual and also physical. But the Word of God is a teaching, and it's a powerful way to so that we can move on our lives. And in Tagalog version ng aking sinabi, translation, mag-ingat tayo sa mga religion na mga nagtuturo ng mga pariseo, na yung pariseo ay may ego sila, at tinatakpan nila yung katotohanan ng kasinungalingan na gawin nyo nito, ganyan. Yun nga, yung may pag magwawalis ka ng gabi ay hindi maganda, ganun. Yung sa Pilipinas, sa Pilipino, na bawal ang magkape sa gabi. Tao lang yung wala sa Biblia, yun yung sinasabi nila. Wala sa Biblia, kahit basahin mo sa Exodus or sa Torah, walang
walang sinabi. Tapos ine-edit nila yung mga nakasulat sa Biblia, yung or sa salita ng Diyos na hindi naman nila tinitwist kasi hindi mo matitwist ang Word of God. Kasi pag wala sa katotohanan, wala sa mabuti, kahit man mabuti yun, kung hindi, kung parisi nga, yung sa commandments of man, yun hindi tama. Wala sa utos ng Diyos Ama at sa mga pinangaral ng Diyos ng ng Mesiyas, ay alam ko, delikado na yan. Para bang para bang may limit yung yung sa tao kasi parang may limit, nililimitahan nila yung ginagawa nilang religion, yung batas ng Diyos, yung mga will ni God. Pero sa Diyos ay hindi, walang limitasyon ang kanyang salita sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya ang sabi, seek me and find me and you shall find me. Sabi, God bless. And Matthew 24. Let's move to Matthew 24. Mahaba rin pala itong mga talakay na yan, pero sulit. Kasi kung ako'y nagmamataas o kaya nag-share, ay naging tamad ngayon, wala ako sa harapan sa bidyong ito. Hindi ako nakagawa ng bidyong ito dahil para mag-share. At kung tamad ako, hindi ako nakapagpayo at nakapag-share ng Word of God or nag-share ng about sa Diyos natin ngayon. Dahil sigurado tulog na ako. God bless. Amen. And Matthew 24 verse, tadako na tayo sa, let's go to Matthew 24 verse 10 to 12. It says, English version, and then say, many are offended and shall betray one another and shall hate one another. And many false prophets will rise and shall deceive many. 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Amen. Madaming magpupuntang mga false prophets or mga false messiah. Mag-ingat po tayo, mga false. We should be careful for what we will. False listening to Pharisee or false prophets shall rise today's generation. Outside the Messiah of Israel, the Messiah of Israel is the Word of God, and God, they are one. It's not a human being, but it's a Word of God. Yep, we should be careful, and because these end times will come, that the fallen angels or the fallen people of God, those wicked people, will do bad things like Satan or something else. And in Tagalog version, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa mapigsetyaan at kayo papatayin at kayo paputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. 10. At kung magkagayoy, maraming magtitisod sa mga kahulaan at sa mga katipan sa bawat isa. 11. At magsisibangon ang mga maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. 12. Dahil sa mga sagana katampalasanan, ang pag-ibig sa marami ay lalamig. Amen. Madaming ng mga false messiah or false, mag-ingat, gagamit sila ng mga religion, na itong mga religion na ito ay ginawa ni Satanas na mga kulto. Labas sa totoong katuruan ng Israel, mga Hudyo, na at mga dahil sa Hudyo lang ang mga maliligtas sa Diyos ng Jewish people. Ito'y
nagsisimula ng mga stages. At basta panoorin nyo na lang yung beginning hanggang sa dulo ng aking video Bible study nasa live. Lahat yon panoorin mo lahat at nandun yung explanation ko about na nagmumula sa Diyos na siyang nagturo sa akin, nagtuturo. Dahil ang turo ko or share ko ay hindi galing sa akin, galing sa Diyos o sa Word of God. Amen. Madako na tayo sa last verse bago tayo pupunta sa next verse. Luke 18 verse 8. Luke 18 verse 8. Oh, amen. Praise God. 18 verse 8. Tumatanda na ako pero ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nagpapabata sa akin. God bless. Amen. 8 English version. I tell you that we will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man come, he shall find faith on the earth. Amen. Faith, it's not just faith only, because faith without works and obedience and love and mercy and all of these things is from God into the Son of God. Amen. And to the Son of Man. Amen. Tagalog version, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaming igaganti niya, gayon may magpaparitong anak ng tao, makakasumpong kaya sa pamamalataya sa lupa. 9. At kanyang sinata naman na talinagang ito na nagsisiasas sa kanilang sarili ay magpapanggap na sila'y matuwid. Pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. Amen. Yeah, yung rejection from the truth. Ito ang kanyang sinasabi. Truth is the word of God, the message of God in the Bible and into the heart. Remove or stay away from hatred, and that hatred is not good. Stay away from the hatred of the heart. Heart is deceiving. If it's bad, don't allow your heart to do bad things, and always pray or ask God for protection and guidance. Amen. Praise God. And to the last, my explanation here, last explanation in this live video drush is this one. That's why I choose to be a godly person, even though I am not perfect, because I'm a sinner called by God of Israel to share with you and to magnify Him and glorify His name and His word, and to preach the good news. Tagalog, nandito ako para hindi magmayabang, kundi magpakumbaba at mag-share ng gospel ng Diyos. Kaya ako nandito kasi hindi sa aking sarili, kundi para sa Diyos, para sa inyong lahat. Nandito rin ako, pinili kong maging maka-Diyos kasi ito'y nararapat, hindi about sa religion ng Christianity or ng ano pa mang religion dyan, o Judaism or whatever, but pinili kong mas mabuti na maging maka-Diyos lang. Kung iaalaw ng Diyos kung saan ako ipupunta, kung anumang religion man yan, dapat naka foundation ito sa
Word of God at sa Diyos. Mahirap man, pero ito ay katotohanan. Amen. Mula sa Diyos ang mga tinuro ko galing kay Jesus at sa Diyos Ama. Amen. Sa John chapter, ito ang validity or proof, prueba sa John chapter 7 verse 16, English version. Praise God. English version. Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but his that sent me." 8:17. If any man will do this will, he shall know of the doctrine, whatever it be of God, or whatever I speak of myself. Amen. That one is the clearly one in English. And in Tagalog, translation in Filipino language, praise God. 16, sinagot sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. 17, kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos at kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. 18, ang nagsasalita saga ng kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian, datapat ang humahanap ng kaluwalhatian niya sa nang nagsugo, ang ganon ay totoo at kanya'y walang kalikuan. Amen. Praise God. Praise God of the God of Israel, our Father God in heaven and on earth, who sent the Messiah, Jesus, or Christ in Christian and in Judaism or in the Jewish community, from our roots of faith to the people of the Jews, the Israelites, Hebrews, they are one. They are our root of our faith. That we are one in the goodness, because the stages of salvation is from the Jews. From God of the Jews, and to the Jewish people, the first one, the highest stage of humanity, they should teach proper salvation by obeying the good commandments of God, to preach the word, to love one another, and to love God. Praise all the Jewish people. God bless you, and may the Lord love you and protect you all, and magnify you. Keep your trust in God and love your neighbors as yourself, and love your enemies. Mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Dahil ang Diyos ay unang umibig sa atin, binigay niya ang kanyang buhay at binigay niya ang kanyang Mesayas para sa tayo'y maligtas. Amen. God bless. Praise the Lord God. Dito na po nagtatapos ang ating pag-share ng ating mabuting balita na nagmumula sa Diyos. Ako po'y nangangaral ng God's Word at hindi po ako pastor. Hindi po ako pastor, hindi po rin ako rabbi. Ako lang po ay makadiyos at servant of God. Tinutusan lang po ako ng Diyos at ng Mesiyas para magsalita sa
sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. God bless. Ito na po magtatapos ang ating Drush Bible study for today. Tunghayan niyo po at this one we finish in English. This one is finished and of our Drush Bible study for today. Then the next one is the last one, but not the end, because we're in the last, but not the end. We will continue to serve God and serve our people. God bless. Shalom, shalom. Peace be with you, and God bless you. Bye. God loves you, and I love you too. Before we leave, shout out to all of my viewers and all of my subscribers. God bless. Bye. Shout out to all my subscribers. SR Family Vlogs, JCS Coins Collectibles 9885, Alovaleda 6967, KDD5 Vlog, Silver Dad Knows, Money Collector, Lakbay ni Kikay, K Sasaki, Dong Basho Vlogs, and to my wife, Saila ni Gamayon, Fornance Fine, My Silver Journey, Telteles Tai, Spargel 183, Nichols and Dimes, John Christopher Robles, Trax NYC, Diamond and Jewelry, Bosoyo, Silver Stacker Cracker or SSC, Lapid Judaism, Team Samurai X1, Billy Stacker, DLM Christian Lifestyle, Southeast Stacking and Collecting, Tuli Tuli, Scrapping Adventures, Her So-Called Life, Angela Faith Humana, Yahweh or Yahuwah and the Torah, Nora Sivet, Joy of the Jungle, Silver Dragons, Manplas River, Jason Kauyaw, Sangkay Janjan, Ian Auda, Chef TV, Dikara TV, Silver Seeker, Kalilo, and SGT Stacking. God bless and bye. Thanks for watching. God bless.